Hello guys, magandang buhay at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Okay, so sa video po na ito ay papaliwanag ko sa inyo on how to calculate the different parts of a circle just like arcs and angles. Given po itong ating circle, this is the circle. We are going to calculate the different arcs in the circle and also the different angles or central angles of this circle. So, paano nga po ba yan i-calculate? Yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start. This is the given circle. Okay, at ito po yung ating instruction. In circle K, MT and AH are diameters. So, ito po yung ating MT at ito po yung ating AH. They are both diameters. If the measurement of angle MKA is equal to 60 degrees, yan, find the following. So, ilalapat natin o ilalagay natin itong measurement of angle MKA dito po sa ating figure. Then, lahat po ng question 1 to 7 ay makakalculate po natin. Makukuha po natin yung sagot. Okay, try po natin. MKA is 60 degrees. Saan po yung MKA sa ating circle? Ito po yung MKA. So, ibig sabihin, ito po yung angle na tinutukoy niya. So, lagyan ko po ng mark. Ito po yung ating MKA at iyan po ay 60 degrees. Okay, so ito lang po yung given. Now, we're going to calculate the different arcs just like MA, HT, lahat po ng arc, yung apat na arcs po na ito. Okay, and also the different angles or central angles in this circle. So, makakalculate po ba natin? Yes po, makakalculate natin. So, ganito lang po yon. Since ito pong MT at AH ay diameters, ibig sabihin, ito pong intersection po nila, ito na po yung center of the circle. So, lagyan ko po ng mark. Ito po yung center of the circle. Okay. So, kapag ito po ay center of the circle, ito pong angle MKA na ito na given na 60 degrees, ang tawag po dito ay central angle. Ano po? Or central angle. At ang concept po, kapag ito po ay central angle, ang measurement po niya is equal or equivalent to the intercepted arc. Ito po yun. So, lagyan ko po ng mark. Ito pong arc MA na ito ay magkapareho po ang sukat nila dito sa angle na ito, central angle. So, kapag ito po ay 60, MKA, MA is also 60 degrees. Okay. So, next, meron tayong MA, 60 degrees. Since ito po ay, again, diameters at kapag naggawa po tayo ng line segment around the two diameters na yan, connecting the endpoint of the diameters, then ito pong mabubuong figure na ito ay rectangle. So kapag ito po ay rectangle, ibig sabihin, kapag yung MA is 60 degrees, ito rin pong HT is also 60 degrees in measurement. Okay. So, now, kapag 60 po ito, natural, equal nga po yung ating central angle at yung ating intercepted arc. Ito rin pong angle na ito ay 60 degrees also. Ano po? So, lagyan ko po ng mark. Itong angle HKT na ito or TKH is equal to 60 degrees. Okay. Ito rin po yung kanyang intercepted arc, kaya 60 degrees din po yan. Okay. Pareho lang po yan magkabilaan. Now, the question is, how about the measurement of this arc MH at arc 80 na ito? So, paano po i-calculate? Saan po natin i-base? Wala pong ding measurement ng angle na ito or central angle magkabilaan. Okay. So, ang gagawin lang po natin dito ay i-add muna natin itong dalawang arc na ito, yung measurement niya, MA and HT. So, we are going to add, that is 60 plus 60, that is equal to 120 degrees. So, yung measurement ng arc na ito na dalawa ay 120 degrees. Now, ito pong dalawa na ito ay ika-calculate natin based po sa 120 degrees. So, paano po? Ang buong circle po, ang measurement ng arc ng buong circle ay 360 degrees. So, ibig sabihin, mula po sa 360 degrees, ay ima-minus natin itong sum ng dalawang arc na 120 degrees. So, 360 degrees minus 120 degrees, that is equal to 240 degrees. So, itong total ng arcs na dalawang arcs na ito
ang total niya ay 240. Since dalawa po sila, and again, equal po sila ulit kasi ito nga po ay rectangle, so pareho po itong sukat na ito. Kapag pareho yung sukat ng line segment na ito or chord na ito, magkapareho din yung sukat ng kanilang intercepted arc na ito. Okay? So, i-divide natin yung 240 kasi total nilang dalawa. I-divide natin yung 240 into 2. So, 240 divided by 2 is equal to 120 degrees. So, bawat isa sa kanila na arc dito ay 120 degrees. So, ilagay po natin. So, ito, yan pong MH or arc MH is 120. And also, yung arc 80 is 120 degrees also. Again, since ito po ay arc at meron po siyang angle dito in central angle, ito po yung kanyang interceptor arc 120. Ito rin pong central angle na ito na MKH na ito is 120 degrees also. At sa kabila naman, ito pong central angle, AKT na ito ay 120 degrees also. Kasi ito po yung kanyang intercepted arc, 120. So if you're going to add all, 60 plus 120 plus 60 plus 120, that is equal to 360 degrees. And also, ito pong lahat po ng central angle, dapat lahat, ang sum din po niya ay 360 degrees. Ano po? Kaya 60 plus 60, 120 plus 120, if you are going to add all, that is equal to 360 degrees also. Okay, so since meron na po tayong measurement, lahat ng parts ng arcs at central angles ng ating circle, ay masasagutan na po natin yung questions 1 to 7. So for number 1, measurement of arc MA, ito po yung ating arc MA, ang kanyang measurement po ay 60 degrees. So ibig sabihin, arc MA is equal to 60 degrees. Next, measurement of arc HT. Ito po yung arc HT natin is still the same 60 degrees. So lagay po natin 60 degrees. Next, number 3, measurement of arc MH. Asan po yung MH? Ito po MH. Hanggang dito lang po. So the measurement of this arc is 120 degrees. So lagay po natin 120 degrees. Next po, number 4, measurement of arc 80. Arc 80, ito po yung arc 80 natin. Okay? That is 120 degrees also. So, lagay po natin 120. Then, number 5, measurement of angle HKT. So, saan po yung angle HKT? So, ito po yung HKT. Ito po yung angle na tinutukoy niya. So, this is 60 degrees. So, lagay po natin dito 60 degrees. Next, number 6, measurement of angle MKH. Saan po yung MKH? So, ito po yung MKH. So, ito pong angle na ito. So, ang measurement niya ay 120 degrees. So, lagay po natin. And then, last number 7, measurement of angle AKT. So, AKT, angle po yung tinutukoy niya. So, ito po yung angle AKT. So, that is 120 degrees. Okay. So, ito po yung different measurements of arcs and central angles. So, the question is, kapag ganito po yung tinatanong niya, may mga question po na ang arc niya either are 3 letters. For example, ito. Arc AMH. Okay. Pwede pong tatlong letters. Ano po? So, ibig sabihin, kapag ang kukuha natin ay arc AMH, ito pong arc na ito, i-add lang po itong 60 at 120. So kapag pinag-add natin yung 60 plus 120, yan po ay 180. Notice, itong AH natin ay diameter, ito po yung half ng ating circle. So yung half po ng circle is 180 degrees. So tama po, 180 degrees po ito. And also ito pong ATH, another half ng circle, this is 180 degrees also. Salamat sa pod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.